Pinaaasa pa rin ba kayo ng mga tunog ng text pero spam pala o mula sa hindi nyo kakilala? Ingat dahil marami pa rin yan sa kabila ng SIM registration law at posible pang scam. Nakatutok si Rafi Tima. Mag-iisang taon na mula nang ipatupad ang SIM registration law sa bansa. Pero si Dexter, sa halip na mawala o mabawasan man lang ang natatanggap na spam text, lalo pa raw itong dumami. Nagtataka ko, ngayong may batas na, saka dumami. Gaano po kadami sa isang araw? 20 or higit pa po. Nagsasawa na nga daw si Dexter sa kakablock at kakadelete sa mga spam messages na 24 oras pumapasok sa kanyang cellphone. Karamihan nag-o-offer ng loan, online investment at pati paglalaro ng online casino. Nakakaasar, sir. Minsan may kausap ka, papasok yung mga message. Ang mismong hepe ng PNP Cyber Response Unit, ganito rin daw ang karanasan. Tila nakakita raw kasi ng butas sa batas ang mga mapagsamantala. Kahit hindi pa raw kasi na i-register ang isang SIM card, may signal na ito na dapat ginagamit para mag-register online. Pero ginagamit para mag-blast ng mensahe sa pamamagitan ng mga computer software. Dapat wala kang matatanggap na signal. So you have to go to a store. You have to register your identity. And then once it was registered, and then that's the time that they will activate and then you can receive a signal. Bukod sa text message, pansin din daw ng Anti-Cybercrime Group ang pagtaas ng bilang ng cybercrimes ngayong first quarter na mas mataas ng mahigit 20% kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. Pero ayon sa PNP, karaniwan daw talagang tumataas ang bilang ng cybercrime sa unang quarter ng taon pagkatapos ng Pasko. At social media pa rin daw ang karamihan sa gamit ng mga mapagsamantala. Ang number one kasi dito na mataas ay yung online selling pa rin. Mostly yung ginagamit din dyan sa social media, yung pagbili, pagbenta, reservation, lahat ng scam na pwedeng engage sa social media. Aminado ang PNP sa tuwing may bagong batas, mabilis mag-adjust ang mga mapagsamantala para makapanloko. May mga nakabinbin naman umunong mga bagong batas na maaaring tumugon sa mga bagong modus at mga butas sa mga ipinapatupad na batas sa ngayon. Ang mahalaga ayon sa PNP, kapag may nakitang scam, agad i-report sa Anti-Cybercrime Group ng PNP o sa Office of Cybercrime ng DOJ. Sa huli, malaki ang papel ng individual para hindi mabiktima ng cybercrime. Mga simpleng bagay na dapat tandaan, tulad halimbawa sa text spam. Pag hindi sumali sa anumang raffle, hindi ka mananalo. Pag ang offer ng pautang mula sa hindi kilalang numero ay masyadong maluwag, magduda agad. Pag sobra namang mura ang ibinibenta online, abay hinay-hinay sa pag-click. Pag-aralan itong mabuti. At pag naloko, agad i-report sa mga otoridad. Ang mga natatanggap na spam at scam messages, maaari ding i-report sa website ng National Telecommunications Commission. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.